For example na lang po, when the Lord heals or when the Lord Jesus heals the blind eyes, He is pertaining to Himself that He is the light and no darkness in Him. Lahat ng mga bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay mo ay paraan po niya para mas makilala mo kung sino siya. Amen? When He raised the dead or He raised Lazarus from the dead, He pertains to Himself that He is the resurrection and the life. No? Habang gumagawa po siya ng milagro sa buhay mo, hindi po siya basta gumagawa lang ng milagro para maranasan mo yung kapangyarihan niya, kundi para makilala mo kung sino siya. Amen po ba? When He gives promise, He speaks to Himself that He is a promise keeper, and He is faithful God who keeps and fulfills His promises. Ganoon po ang Panginoon. Amen po ba? Kaya napakaganda pong malaman ang pangalan ng Panginoon. Amen? So when He does miracle, He speaks to Himself that He is a miracle-working God, that nothing is impossible to Him and nothing is too hard for Him. Amen? Nung panahon po sa New Testament, when He feeds the 5,000 by using 5 loaves and 2 fish, pinakilala po niya ang kanyang sarili that He is the bread of life. Na ang sinasabi po ng Panginoon na because I am the bread of life, hindi po siya basta nagpakain lang. Pinakilala niya ang sarili niya that I am the bread of life. Now when He speaks of Himself as the bread of life, na sa pamamagitan lang po niya matatagpuan ang tunay na buhay. Amen po? Amen? Ganon din po sa kagalingan. Hindi gumagawa ang Diyos ng milagros sa iyo ng kagalingan para lang maranasan mo ang kapangyarihan niya. Kundi para malaman mo at ipahayag mo na siya ang Diyos na nagpapagaling. He is the Jehovah Rapha. Amen? He doesn't just show His power for the sake of witnessing His power, but He wanted to reveal who He is. Amen? He wanted to reveal who He is. Kilala na po ba natin ang Panginoon? Dito sa mga pinag-uusapan natin itong nakaraan about sa name, about sa series that the great I am, the name. Nakikilala na po ba natin ang Panginoon? When God is doing something, listen to this po. When God is doing something, He just not wanted to show His power, but to reveal His person. Amen? Hindi lang po niya basta hinahayag ang kapangyarihan niya, kundi hinahayag din po niya ang kanyang karakter. Kung sino siya. Hindi lang po niya hinahayag ang kaya niyang magawa, kundi hinahayag din po niya kung sino siya. He uses miracle to reveal Himself. Everything that He is doing always points to who He is. Amen? Amen? And today po, ang ating pong pag-uusapan is Jehovah Jireh. Pakisabi nga po, Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Isa pa po, Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. So meron po tayong tatlong section na pag-uusapan: pagsubok, pananampalataya, at pagpapala. Pakisabi po, pagsubok. Pagsubok. Gusto po ba natin yon? Ayaw. Pero makikita po natin today na maganda ang pagsubok kapag si Lord ang pag hinayaan ni Lord na dumaan ka sa pagsubok. Maganda po yun. Amen po. Pagsubok, pananampalataya at pagpapala. Pag sinabi po dito po sa pag-uusapan natin, when we speak of yung pagsubok po, ang pag-uusapan natin is anong klaseng pagsubok ang binigay ng Diyos kay Abraham. No? At bakit po binigay ni Lord ang pagsubok kay Abraham? Iyon po yung mga pag-uusapan natin today. And yung pananampalataya ni Abraham na sa kabila ng pagsubok na meron siya, anong klaseng pananampalataya ang naipakita ni Abraham? Bakit na lang po ganoon katindi ang pananampalataya ni Abraham sa Diyos? Ayun po yung mga pag-uusapan natin ngayon sa mensahe po ng Panginoon about Jehovah Jireh. And ano po yung pagpapala, anong klaseng pagpapala ang naranasan ni Abraham dahil nalampasan niya ang pagsubok na binigay ng Diyos sa kanya. And we will see
the ultimate provision of the Lord as Jehovah Jireh. Okay? Excited na po ba tayo today? Amen. So ngayon po, pag-uusapan po natin yung mensahe today sa Genesis 22. Pero makikita rin po natin sa Genesis 21 kung gaano katindi magpala po ang Panginoon. Kung gaano po mag-provide o katindi mag-provide ang Diyos. Sa Genesis 21, basahin po natin verses 1 to 3. Sabi po dito, the Lord visited Sarah as He had said. Bago pa po bumisita ang Panginoon kay Sarah at kay Abraham, nangako na po ang Panginoon na sa ganitong panahon, ganitong araw, ipagkakaloob ko sa iyo ang anak na matagal mo nang hinihintay. And that is my promise. Okay? So in Genesis 21, natupad na po yung pangako ng Diyos. Okay? And ang sabi po dito, the Lord visited Sarah as He had said. And the Lord did to Sarah as He had promised. And Sarah conceived and bore Abraham a son in his old age at the time of which God had spoken to him. Abraham called the name of his son who was born to him, whom Sarah bore him, Isaac. So dito po sa Genesis 21 verses 1 to 3, makikita na po natin kung gaano katindi mag-provide ang Diyos. Kung gaano po siya katindi bilang Jehovah Jireh. Na He keeps His promise. Unang-unang bagay po na nakita natin dito, He keeps His promise. Tumutupad sa pangako po ang Diyos. And pinufulfill po niya ang pangako niya. Ganoon mag-provide ang Diyos. Tinutupad niya, sabi po ng Panginoon, sa araw din na to, itutuparin ko ang pangako ko sa iyo. And He keeps His promise. Ang sabi po dito sa verse, did to Sarah as He had promised. The Lord did to Sarah as He has promised. No? Napakatindi po ng Diyos. Amen? As Jehovah Jireh. He keeps His promise. And pangalawa po na makikita natin dito, He does impossible things. Gumagawa po ng imposible ang Diyos natin. Ganoon katindi mag-provide ang Diyos, yung mga bagay na imposible sa iyo ay kaya niyang magawa at walang mahirap sa Panginoon. Amen po ba? Amen? Na-excite na po ba tayo kasi ang tindi ng Diyos natin? Amen? Amen? Ang sabi po dito, He does impossible things. Ang sabi po dito, bore Abraham a son in his old age. Matanda na sila, imposible ng mga anak si Sarah. At baog pa po sila. Baog pa po si Sarah? So, imposibleng magkaroon ng anak, pero walang imposible sa Diyos. Amen po ba? Amen. Walang imposible. Yung mga bagay na parang natural sa'yo, sa Diyos, yung mga bagay na parang supernatural sa'yo, sa Diyos, natural lang yon. Amen? Yung mga bagay na ang tingin mo ay parang hindi kakayanin, na gumawa ng milagro, pero sa Diyos, natural ang paggawa ng milagro. Amen po ba? That's how God provides. The Lord provides. He does impossible things. Amen? Amen po? Pangatlo po, He answers in His perfect timing. At sabi po dito, at the time of which God has spoken to Him. Kung mag-provide po ang Panginoon, He keeps His promise. Pinufulfill po niya ang pangako niya. At kaya po niyang gumawa ng mga imposibleng bagay, kahit na parang imposible yan sa mata mo, kaya niyang magawa. And hindi lang po niya kayang magawa yung mga imposibleng bagay, but He answers prayer in His perfect timing. Meron pong sariling oras, panahon, ang Diyos, and He do it in His perfect timing. Ang tindi po ng Diyos natin. Amen? Jehovah Jireh. Pakisabi po ulit, Jehovah Jireh. Napakatindi po. Pero ito po yung tanong. Kung pupunta po tayo sa Genesis 22, masasabi pa rin po ba natin that the Lord keeps His promise? He does impossible things. He answers in His perfect timing. What if hindi po ganito katindi ang pagkilos ng Diyos sa buhay niyo? O kaya naman po, what if
Hindi kagaya ng kay Abraham at kay Sarah ang nangyari sa inyo dito sa Genesis 21. What if sa sitwasyon mo, hindi ganito klaseng mag-provide si Lord?